Nakalipas ang 4 na buwan wala pa rin nangyayari sa kaso, may mga ebidensya na ako ang itinuturong salarin. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mananatili rito. Ngayon ang huling pag-asa ko, ngayon din malalaman ang hatol sa akin ng hukuman. Kalat na sa buong bansa ang pagkakakulong ko, sana hindi nanood ng balita si Boris, ayokong pati siya maniniwala sa lahat ng ito. 4 na buwan na rin ang nakalipas nang huli ko siyang makita. Kamusta na kaya siya? Ayos lang ba siya? Napangiti ako, siguro namang okay lang siya kasi kasama na niya ang babaeng mahal niya pati na rin ang anak niya. Napahimas ako sa malaki ko ng tiyan, 5 months na ang tiyan ko pero ni minsan hindi pa ako nakakapagpa-check up. Hindi ko tuloy malalaman kung babae o lalaki ang magiging anak ko. Anak kapit lang makakalabas rin tayo rito. Pumikit ako at hindi ko na maalaya nakatulog na ako. Nagising na lang ako nang kumalampag ang gate ng selda ko. Mrs. Tomasio, tayo na ho, nalalayan naman ako ng mga pulis na tumayo at napangiti na lang ako sa kanila at nagpasalamat. Lumabas kami ng station at napapikit pa ako nang mahagip ako ng liwanag. Ngayon ko lang nasilayan ang araw, ngayon lang ulit dumampi sa balat ko ang sinag ng araw. Ang sarap sa pakiramdam, sa 4 na buwan kong pagkakakulong, tanging dilim lang ang nasisilayan ko, puro dilim at walang liwanag. Napayuko ako nang makita kong maraming media paglabas ko. Mrs. Erlinda, totoo bang ikaw ang pumatay sa kakambal mo? Totoo bang nagnakaw ka ng malaking pera sa kumpanya mo? Mrs. Erlinda, hinaharangan ako ng mga pulis para hindi ako mapagpiestahan ng mga media. Hindi pwedeng sumagot ang client ko, maikling sambit ng abogado ko. At nalalayan akong maglakad papunta sa sasakyan papunta sa court. Ano man ang mangyari ngayon, wag na wag mong kalilimutan na may naniniwala pa rin sa'yo. Erlinda, sambit ni Efren, ang abogado ko, mapait lang akong napangiti sa kanya. Oo, hindi ko yun makakalimutan, maraming salamat sa lahat ng tulong mo attorney, huling sambit ko sa kanya bago ako sumakay. Ito na ang huling pag-asa ko, kayo na po ang bahala sa akin ama. Nakarating na kami sa court, marami pa ring press ang sumalubong sakin, nakayuko lang ako habang naglalakad. Ang mga mapanuring mga mata nila nakakalungkot lang kasi pati sila kriminal na ang tingin sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at muling naglakad papasok sa loob. Erlinda, napangiti ako nang makita sila Angeli, Kuya at si Ate Cheska. Angeli, Kuya, Ate Cheska, pinasigla ko ang boses ko kahit naiiyak na ako. Lumapit sila sakin at niyakap nila ako. Are you ready Erlinda? Tanong sakin ni Kuya. Malungkot ko lang siyang nginitian, ano man ang resulta ng hatol Kuya, tatanggapin ko na lang. Natigilan ako sa pagsasalita at natulala na lang ako. Handa na nga ba ako sa huling hearing namin? Paano kung guilty? Paano kung... Hindi ko alam kung hanggang saan pa ako lalaban, may mga ebidensya silang hawak na hindi naman lahat totoo. Mga ebidensya na ako ang itinuturo, napapikit ako at taimtim na nagdasal. Kahit anong mangyari ngayong araw, tatanggapin ko na lang, pero paano ang baby ko? Paano ko siya bubuhayin, kung tuluyan na akong makukulong? Paano ko maatim na makulong kung may isang magdudusa? Napahawak ako sa malaki ko ng tiyan, baby kapit ka lang kay mama, kakayanin natin ito. Damilat na ako nang hawakan na ako ng mga pulis. Malungkot lang akong napangiti kina Kuya na hinabol pa ako ng tingin. Pagpasok ko sa court, napansin ko na sila mama at papa na nasa kabilang panig. Dumaan ako sa harapan nila at nginitian ko lang sila bago ako maupo. Makukulong ka na, dapat ka lang makulong, nabigla ako sa sigaw ni mama kaya napaiwas ako bigla. Pagkatapos kitang buhayin, ito lang pala ang gagawin mo, pati kakambal mo dinamay mo pa, sigaw niya at pilit akong inaabot. Napayuko lang ako at marahan na umiling, kahit anong sabihin ko. Walang naniniwala at nagtitiwala sa akin, kung sino pa yung inaasahan kong magtatanggol sa akin, sila pa itong dinidiin ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Mapakla akong natawa, ano pa nga bang aasahan ko? Miski tingin at hawak nga hindi nila magawa, ang ipagtanggol pa kaya? Hindi rin naman sila maniniwala kung ano man ang sasabihin ko. Dahil sa paningin nila isa akong kriminal na itinatapon sa kung saan dapat kong kalagyan. Wala akong kasalanan, gusto kong isiga sa kanilang lahat yun pero paano?
Hindi rin naman sila maniniwala sa akin, kahit anong paliwanag ko, kahit anong sabihin ko walang maniniwala sa akin. Walang maniniwala sa mga sasabihin ko, sisiguraduhin kung mabubulok ka sa kulungan, mariin na sambit ni Mama sa akin at inirapan niya ako bago umupo sa tabi ni Papa. Napatingin ako kay Papa na hindi makatingin sa akin at seryoso lang siya habang inaalo niya si Mama. May kinuha ako sa bulsa ko, yung larawan na ibinigay sa akin ni Papa 4 months ago. Sino nga ba ang nasa larawan, Papa? Bakit mo ito binigay sa akin? Nalilito ako dahil hindi ko kilala ang babaeng nasa larawan, ni Miski noon pang mga bata pa kami, hindi ko man lang nakikita ang babaeng yon. Kaya sino siya sa buhay namin, sino siya sa buhay ko? Ilang oras pa ang hinintay namin bago dumating ang judge para magpasya ng lahat. Mahigpit ang hawak ko sa mga kamay ko. Erlinda Tomasio is guilty. Guilty, guilty, natulala na lang ako sa narinig ko. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Puro iyak ni Angeli at Ate Cheska ang naririnig sa loob ng korte. Yung liwanag na nagsisilbi sa buhay ko parang unti-unting nilalamon ng dilim. Yung kakaunting pag-asa ko biglang naglaho. Ano bang nagawa ko para parusahan ako ng ganito? Napalingon ako kay Mama na walang tigil ang pagluha dahil sa tuwa. Magiging masaya na ba kayo Mama at Papa? Magiging masaya na ba kayo na mawawala na ako ng tuluyan sa buhay nyo? Ito ba talaga ang gusto nyo? Unti-unting tumulo ang mga luha ko at mapait na napangiti. Nanlalabo na rin ang paningin ko. Kuya, Erlinda. Napahawak ako sa tiyan ko nang maramdaman kong sumasakit ito. Kuya ang sakit, mang-iyak-ngiyak na sambit ko sa kanya. Pinilit kong huminga ng malalim para kumalma ako pero mas lalo lang siyang sumasakit. Kuya hindi ko na kaya, oh my God, may dugo. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may dugo na tumutulo sa hita ko. Hindi, kuya, binuhat na ako ni kuya papunta sa sasakyan, kahit nahihirapan na ako hindi pa rin ako tinitigilan ng mga media. Respeto naman para sa kapatid ko, sigaw ni kuya sa mga media kaya nagsitabi ito kaya nakadaan kami. Napahawak ako ng mahigpit sa damit ni kuya nang humihilab masyado ang tiyan ko. Kuya, sandali na, malapit na tayo, napasigaw na ako nang mas lalong sumasakit. Baby, please wag na wag mong iiwan si Mama, ikaw na lang ang natitira sa akin, kaya wag namang pati ikaw iiwanan rin ako. Ikaw ay isang bata lamang, hindi rin kita bibitawan. Kuya, kaya mo ito ha? Hindi ka iiwan ng pamangkin ko, hindi rin kita iiwan, okay? Tumango-tango ako sa kanya at humigpit lang ang kapit ko sa kamay ni kuya, at nagbitaw na kami nang ipapasok na ako sa emergency room. Baby, huwag kang bibitaw, please. Makukulong na siya, mabuti naman, wala nang hadlang pa. Napangisi ako nang marinig ko ang magandang balita dahil sa wakas wala nang hadlang sa mga plano ko. Who are talking ta? Napatalon ako sa gulat at itinago ko ang phone ko sa cabinet. Nothing, are you hungry? Ipagluluto kita. Nakangiting sambit ko sa kanya. Kumunat ang noo niya pero kalaunan tumango lang siya. Babalik ako sa Pilipinas. What? No, napasigaw na ako sa gulat kaya mas lalong kumunat ang noo niya. I mean, kailangan ka namin dito, Boris. Sinamaan niya ako ng tingin pero hindi na siya nagsalita at umakyat na lang siya sa kwarto namin. Hindi siya maaaring bumalik, bulong ko at kinuha ko ang papeles na dumating dito kumakailan lang, at napangisi ako at saka ko tinawagan ang attorney ko. Hindi na dapat kayo magkita pa ni Erlinda. Erlinda, Diyos ko po, bulong ko habang nakaupo ako dito sa labas ng emergency room habang nakatutok ako sa daliri ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi na makatarungan lahat ng nangyayari. Walang ginagawang masama si Erlinda at mas lalong wala siyang kasalanan. Bakit sa kanya pa nangyayari ang lahat? Bakit kay Erlinda pa? Marami namang masasamang tao ang nandyan sa paligid. Bakit si Erlinda pa ang napiling pahirapan ng ganito? Miss, agad-agad kong pinunasan ang mga luha ko at tumayo para harapin ang doktor. Doc, kayo ba ang kasama ng pasyente? Tumango naman ako sa kanya. The patient is fine, masyado lang siyang stress kaya nagkaroon ng bleeding, isang beses lang ba nangyari ito? Umiling ako sa kanya, pangalawang beses na ho, Doc. Hindi na maaaring pumangatlo pa,
dahil maaari nang malaglag ang nasa sinapupunan niya. Mabuti na lang malakas ang kapit ng kambal kaya hindi tuluyan silang nalaglag. She was 4 months pregnant, kaya ang ginawa namin, pinatigil namin ang pagdurugo. Don't worry, the babies are fine. Salamat sa Diyos. Natigilan ako bigla. Kambal hudok, gulat na tanong ko sa kanya. Yes, 2 pulso ang tumitibok ng pina o biginin namin siya. Tell her congratulations, ingatan ang pasyente dahil hindi na biro kapag nagkaroon siya ulit ng bleeding. Mauuna na ako, maaari na kayong pumasok sa loob dahil ililipat na siya ng kwarto. Napayuko naman ako at mas lalong naiyak, hindi lang isa ang makakaramay ni Erlinda kung hindi 2. Napakuyom lang ang mga kamao ko nang maalala ang mga nangyari. Hindi ko mapigil ang hindi magalit sa mga magulang niya. Paano nila naatim na ipakulong ang anak nila sa salang hindi niya naman ginawa? Hindi nila alam kung ano-ano ang pinagdaanan ng kaibigan ko sa mga kamay nila. Hindi nila alam kung ilang taong nagdusa ang kaibigan ko dahil sa pagkamatay ng kakambal niya. Hindi nila alam kung anong dinanas na hirap ni Erlinda para lang maging proud sila sa kanya. Ako ang saksi sa lahat ng mga pinagdaanan niya, iyak at sakit. Alam na alam ko, kasi ako lang din ang maasahan niya maliban sa kuya niya. Napatingin ako kay Erlinda na nakahiga sa ospital bed, walang malay at namumutla. Siya lang yung nakita kong buntis na payat at halata mo sa kanya ang pagod at hirap. Taimtim akong napaiyak kapag nakikita ko ang best friend ko na nasa ganitong kalagayan. Hinawakan ko siya sa kamay ng mahigpit. Kapit ka lang bes, nandito pa kami para alalayan ka, mag-aapila kami tungkol sa kaso, hahanapin namin ang may pakana ng lahat ng ito, bulong ko sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Hindi ko rin mapigilan na magalit kay Boris, isa siyang walang kwentang asawa. Correction, dating asawa ng kaibigan ko, paano niya naatim na saktan si Erlinda? Na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya. Binuhos ni Erlinda ang buong buhay niya alang-alang sa kanya. Marami ng sakripisyo ang kaibigan ko para lang pahirapan siya ng ganito. Hindi ko na kaya pang makita siyang nahihirapan, alam ko namang kakayanin niya pa lahat pero paano naman ang mga anak niya? 5 buwan na lang manganganak na siya, kapit ka lang bes, muling bulong ko sa natutulog na si Erlinda. Nakaposas ang isa niyang kamay sa kama para lang hindi siya tumakas. At maraming bantay na pulis sa labas at marami pa ring media. Napalingon ako nang bumukas agad ang pintuan ng pribadong kwarto niya rito sa hospital. Babe, napayakap ako ng tuluyan sa fiancé ko at humagulgol ng iyak, hinagod lang niya ang likuran ko at inaalo ako. Erlinda, sambit ko sa kanya habang nakayakap ako sa kanya. Magiging okay rin ang lahat, hindi ko siya kayang makita sa ganitong kalagayan. Hagulgol na sambit ko sa kanya, hindi ko alam kung bakit ganito na lang kapait ang mundo sa kanya. Isa siyang dakilang mapagmahal na anak, kapatid at asawa pero bakit kailangan siya pa ang nagdudusa? Bakit kailangan siya pa ang maghirap? Diyos ko, gabayan niyo sana ang kaibigan ko, tama na po ang pagpapahirap sa kanya. Mapait siyang ngumiti sakin at nilapitan niya ang walang malay na si Erlinda. Hinaplos niya ang buhok nito at kumuyam ang kamao. Kuya is here, mahal na mahal ka naming lahat at naniniwala kami sa'yo, sambit ni Kuya Drake sa natutulog na si Erlinda. Nakausap ko sila papa, ayaw talaga nilang makialam tayo sa kaso, sambit ni Kuya Drake. What? Paano tayo hindi makikialam kung wala naman talagang kasalanan si Erlinda? I know, kaya gagawin namin ni Efren ang lahat para makaapila tayo sa kaso. Napailing na lang ako at napatingin ako kay Erlinda. Kailangan naming umapila dahil wala naman talagang kasalanan si Erlinda, hindi niya magagawa lahat ng binibintang nila sa kanya. Hindi kami titigil hanggat hindi nakakamit ni Erlinda ang hustisya na dapat para sa kanya. Kung lahat ng koneksyon natin, gamitin natin, para mapawalang sala si Erlinda, gagawin natin, hindi ko maatim na makita ang kaibigan ko na nasa kulungan lalo na't nagdadalang tao siya. Tinulungan ako ni Kuya Drake. Hindi ko pababayaan si Erlinda, we need more evidence para mapatunayan na walang sala ang kapatid ko. Pero hindi madali dahil alam kong mahihirapan tayo, seryosong sambit ni Kuya Drake. Magsasalita na sana ako nang marinig naming umungot si Erlinda. Kuya, nanlaki ang mga mata ko,
gising na rin siya sa wakas. Erlinda, sabay-sabay na bigkas naming lahat at agad-agad namin siyang nilapitan. Ngumiti naman siya sa amin, baka ito na yung huling pagkikita nating lahat. Tatanggapin ko na lang na hindi na ako makakalabas pa ng tuluyan. Erlinda, huwag mong sabihin yan, no kuya, suko na ako, tatanggapin ko na lang, mas okay na siguro yun, baka sakaling sumaya pa sila mama at papa. Napatingala sa kisame si Erlinda at napahimas sa malaki niyang tiyan. Kapag nanganak ako, kuya at Angeli, kayo na ang bahala sa baby ko sa inyo ko ipagkakatiwala ang baby ko, palakihin niyo siya ng maayos at malusog, ikwento niyo na lang kami ni Boris sa kanya. Turuan niyo siya ng magandang asal. Huwag niyong ibubuli ang anak ko yari kayo sakin. Napatakip ako sa bibig at napatalikod dahil alam kong suko na siya. No, huwag kang susuko bes, marami kaming naniniwala sa'yo. Siguro ito na ang kapalaran ko, siguro dito na rin ako magtatapos. Napailing kami at hinawakan ko siya sa kamay. No please, makakalaya ka rin, gagawa pa kami ng ibang paraan. Umiiyak na sambit ko sa kanya. Pinisil niya ang kamay ko, okay lang ako bes, strong na ako hindi ba? Kakayanin ko para sa inyo lalong-lalo na sa anak ko. Kaya wag na wag niyong papabayaan ang mga sarili niyo lalo ka na kuya, si Ate Chess kaalagaan mo. Napapailing na lang si Kuya Drake at tumingin naman siya kay Dennis. Alagaan mo ang best friend ko Dennis, mahalin mo siya ng lubusan at wag na wag mong papaiyakin. Malalagot ka sakin, magtiis ka lang sa ugali niyan, maldita talaga yan, biro ni Erlinda sa kanya. Sumalo daw naman si Dennis sa kanya, makakaasa ka madam. Dalawin niyo na lang ako palagi, haha, magiging okay rin ako. At napatakip siya ng mukha at tuluyan na siyang humagulgol ng iyak. Iyak lang naming dalawa ang maririnig sa buong kwarto. Ang sakit na makita siyang ganito sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan niya. Pinapakita niyang malakas siya kahit alam ko o namin na sumusuko na talaga siya. Siya yung tipo ng babae na kinakaya kahit sobrang pagod na. Siya rin yung tipo ng babae na kahit hirap na, ipapakita niya sa iba na malakas at matatag siya. Kaya ipinagmamalaki ko na siya, best friend ko noon hanggang ngayon. Erlinda, niyakap ko siya at tinapak niya ako sa balikat. Magiging okay din ang lahat, pero kailan pa yun? Bes, kambal ang magiging anak mo, please, alagaan mo ang sarili mo, sambit ko sa kanya. Natigilan naman siya at natulala, kambal ang magiging baby ko. Tumango ako sa kanya at niyakap siya, naramdaman ko na lang na hinimas niya ang tiyan niya. Kambal ang baby ko, kambal sila, hindi isa kung hindi dalawa, tula lang saad niya at unti-unti na naman siyang humagulgol ng iyak. Congrats bes, bulong ko sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Thank you, masayang sambit ni Erlinda sa narinig na balita para sa kanya. Natigil lang kami nang pumasok ang ilang mga pulis sa loob ng silid. Humigpit ang kapit ni Erlinda sa kamay ko, napansin ko rin ang panginginig niya kaya napatingin ako sa kanya, at hindi ko kayang makita ang mga ngiti niya, kahit kaba at takot ang nakikita ko sa mga mata niya. Erlinda, nandito ho kami para dalhin na si Mrs. Tomasio sa Correctional for Women, sambit ng pulis at nilapitan nila si Erlinda. Nataranta naman ako at agad-agad silang pinigilan. Teka, kailangan muna niyang magpahinga, Angeli. Natigilan ako at tumingin kay Erlinda, I'm fine, calm down. Nakangiting sambit niya sakin at magsasalita pa ako pero iba ang nakikita ko sa mga mata niya. Alam kong kaba at takot yun pero pinipilit niyang maging matapang sa harapan namin. Handa na po akong sumama, napahawak ako ng mahigpit sa kamay niya nang marinig ko ang katagang yun sa kanya. Sinundan namin sila hanggang sa makalabas ng hospital. Erlinda, nilingon kami ni Erlinda at ngumiti siya sa amin. Angeli, kuya, mauuna na ako, sa muli nating pagkikita, nakangiting sambit niya sa amin. Napatakip na ako sa bibig habang umiiling ako, niyakap siya ni Kuya Drake ng mahigpit at kitang-kita ko kung paano niya yakapin si Kuya Drake pabalik. Ramdam na ramdam ko ang pagpipigil niya ng iyak at panginginig. Halika na ho Mrs. Tomasio, tumango si Erlinda sa kanila at nginitian niya kami pero bago siya makasakay ng sasakyan, nilingon pa niya kami, I'm strong, take care,
Mahinang sambit niya sa amin bago siya tuluyang makasakay ng sasakyan. Napaluhod na lang ako bigla habang tinatanaw ang papalayong mobile sa hospital.